Agad na akong dumiretso sa kwarto ko. Hindi ko na kinakaya ang pag-uusap namin ni Ann. Hindi ko malaman kung nasasaktan ba ako o naguguluhan lang sa mga nangyayari. Grabing alak to. Sakit sa ulo. Ayoko na uminom ulit. Napagdesisyonan kong mag-shower muna bago matulog at magpahinga para matanggal na din ang tama ng alak sa katawan ko. Pagkalabas ko sa shower, nakita ko nasa kwarto ko na si Ann at may dala-dalang tea. Oh, eto, inumin mo para mabawasan naman yung hangover mo. Makakatulong yan para kahit papaano maibsan yung nararamdaman mo. Salamat. Di mo naman ito kailangan gawin, tita. Tita? Come on, Drake. Huwag kang masyadong magalang. Hindi bagay. Call me Ann if dun ka komportable. Tsaka, di ka na naman iba sa akin. Umupo siya sa kama ko at nakatitig lang sa akin. Ramdam ko ang pressure at init sa loob ng kwarto ko kahit naka-aircon naman. Bakit pa ganito makatitig si Ann? Parehas lang ba kami ng nararamdaman? Ilang minuto pa ay bigla siyang lumapit sa akin sabay haplos na naman sa aking mga braso. Ang init ng mga malalambot niyang palad o baka dahil kaka-shower ko lang kaya pakiramdam ko mainit ang haplos niya. Nabigla ka ba sa nangyari kanina sa amin ng papa mo? Halos dumikit na ang katawan ko kay Ann. Alam kong hindi pwede to dahil siya ang magiging asawa ng papa ko. Ngunit sa bawat haplos at himas niya sa braso ko, hindi ko mapigilang mapapikit ng mariin. Ano kayang lasa ng isang Ann Velasquez? Agad akong umiwas sa pagkakadikit kay Ann at nagpunta sa closet ko. Kailangan kong pigilan ang init na nagbabaga na sa katawan ko. Oo. Nagulat ako. Hindi ko lang kasi na-expect na iisa lang pala ang tinutukoy mo na lalaki. Tapos, iisa lang din yung tinutukoy ni Papa na Ann. Pero yaan mo na. Tapos na yun. Salamat nga pala sa tea na inihanda mo Inumin ko na lang to mamaya. Pwede ka na magpahingaan. Kaya ko na to. Hindi umimik si Ann. Hanggang sa narinig ko na lang ang paglock ng pinto. Akala ko nga nakalabas na siya ngunit pagharap ko, nakatitig lang siya sa akin. Ramdam ko ang lagkit ng mga titig niya. Hindi ako makapagbihis dahil sa ginagawa niya. Ano bang gusto niyang mangyari? Hayaan mong pumawi ako sa'yo. Alam kong hindi mo nagustuhan lahat na nangyari ngayong araw na to. Bulong ni Ann, sabay tulak sa akin sa kama. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumayo pero bakit hindi ko magawa? Sana napatawad mo na ako sa nangyari. Kumuha ito ng tissue sabay abot sa akin. Agad na din itong nagpaalam para lumabas at bumalik na sa kwarto nila ni Papa. Hindi na ako nakagalaw sa pagod at pagkabigla. Sobrang sarap ng gabing to. Hindi ko inaasahang mararanasan ko to. Agad nang lumabas si Ann at pumunta na sa kwarto ni Papa. 4:00 na din pala ng umaga. Kailangan ko na ding magpahinga at may mga aasikasuhin pang trabaho bukas. Agad na akong nag-ayos at naghilamos uli. Habang nakatingin sa aking salamin, napansin ko pa ang iniwang kiss mark ni Ann sa leeg ko. Ibang klase, nag-iwan pa talaga ng ebidensya. Bigla na lang sumagi sa isip ko si Papa. Paano kung malaman niya to? Anong mangyayari sa amin at sa kanila? Mapapatawad niya pa kaya ako dahil tinikman ko ang babaeng pakakasalan niya sa altar? Good night, Drake. Sa susunod ulit. Text ni Ann. Gusto niya pa ng susunod? Paano ko iiwasan ang pangyayaring to? Sino ba naman kasing makakaiwas sa isang babaeng kagaya ni Ann?